Hoy, ayos ka lang? Siniko siya ni Angelica. Medyo nagulat siya dahil sa lalim ng iniisip. Oo, Angel, sabay tango. Namamalikmata lang siguro siya. Imposibleng hanggang dito sa hotel na pinagtatrabahuhan niya ay makakasunod pa si Ate Kus dito. Pero baka guest din dito sa hotel. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Baka biglang magkita ulit sila ng lalaking yun. Hindi niya naman pinaalam dito ang tungkol sa anak nila. Pero dahil guilty siya kaya ganito na lang siya kung magka-react ngayon. At saka may pakialam ba si Ate ko sa bata? Hindi niya alam. Mayaman si Ate Kus pero wala siyang balak na lapitan ito para hingan ng sustento. Kaya niya namang buhayin ng anak niya. At sa uri ng buhay na meron ito, hindi niya hayaan ang anak niya makalapit sa mga ganitong uri ng tao. Gaya na ama na anak niya, mabubuhay ang anak niya sa paraan na gusto niya kahit wala itong kilalaning ama. Natigilan siya nang makitang pulang dugo sa bedsheet ng silid na nililinisan niya. Agad na bumuhos ang alaala noong mga panahong nagahasa siya at ang mga sinabi ni Arteia sa kanya. Tila nagbalik lang ang sakit sa dibdib niya dahil sa mga alaalang iyon. Tinanggal niyang bedsheet at pinalitan niya ng malinis. Hindi ka talaga sasama? Kahit ngayong gabi lang. Nandun naman si Mama. Pagka uwi mo mamaya, panigurado tulog na rin ang anak mo. Umiling siya at bahagyang humiti. Hindi na, Angel. Hindi pwedeng matagalan ako. Hay nako, hala sige, ikaw ang bahala. Ayos lang talaga na ikaw natatapos dyan. Tinuro nitong panghuling silid na lilinisin niya. Tumango siya. Sasabay na si Angelica sa ibang trabahante ng hotel ngayon. Club daw ang punta ng mga ito. May nag-birthday kasi sa kasama nila at sa club magpa-party. Siya lang itong hindi sasama. Nagtitipid siya dahil balak niya makabili talaga ng lote. Hindi siya pwedeng magwaldas ng pera. At hindi rin niya ugali ang ganoon. Mabilis na tinapos niya ang paglilinis sa huling silid at mga bandang 9:00 na ng gabi nang ibalik niya na sa stockroom ang trolley niya at nagsimula na ring magtanggal ng apron. Pero nagulat siya nang biglang tumunog ang telepono sa labas ng stockroom. Dali-dali niyang sinagot ang tawag. Hello? Umakyat ka dito sa top floor ngayon, may lilinisan ka. Dire-diretsong utos ng lalaki sa kabilang linya. At saka sa top floor, yun ang VVIP. Hindi na siya nakapagreklamo dahil pinutol na kagad ng lalaki sa kabilang tawag. Napabuntong hindi nga siya ng sulyapan ng damit niya. Magbibihis na dapat siya dahil uuwi na. Pero inuutusan siya ngayon at wala siyang magagawa. Sabi ni Angelica ay may-ari ng hotel ang nasa top floor ng building. May-ari mismong may request sa kanya. Kinuha niya ulit ang trolley niya at nagtungo na sa elevator upang umakyat sa top floor. Para na rin makabawi sa mga kapalpakan niya noong nakaraan. Mas mabuti na rin na wag na siyang tumanggi ngayon. Pinindot niya ang doorbell na makarating sa malaking double door ng malaking silid. Tinted ang glass wall sa labas at napaka-elegante tingnan ng lugar. Marble ang sahig, may mamahaling chandelier sa entrance. Mataas ang ceiling at carpeted ang lakaran palapit sa main door. Nahihiya ang paa niya na umapak sa lugar na yon. Bumukas ang pinto ilang segundo ang nagdaan na kayo kung pumasok agad siya matapos bumungad sa kanyang tauhan ng bulky ang katawan. Nasa banyo siya. Imporma ng tauhan nito. Sumunod agad siya sa lalaki. Medyo kabado rin siya kasi ang mismong may-ari ang haharapin niya ngayon. Naliligo po ba siya? Umiling ang lalaki. Hindi, napalunok siya. Medyo seryoso at formal lang boses ng tauhan nito. Nakakailang makipag-usap. Sinundan niya ng tingin na lalaki na may kuhanin itong damit sa closet nilapag sa kama. Pasukin mo siya sa banyo, ikaw nang bahalang mag-asikaso sa kanya. Nalito siya sa sinabi nito. Magtatanong sana siya pero biglang may tinuro ito sa kama. Yan ang damit niya, yun lang at biglang nag-walk out. Bahagya pa siyang natulala, parang hindi kaagad nag-sink in sa utak niya mga sinabi nito. Ilang saglit ay ngali-ngali na siyang kumilos at pumasok sa banyo. Namangha siya sa laki at interior design ng malaking banyo. Babasaging dingding ang bubungad sa pagpasok mo. Tanaw ang mga city lights. Relaxing pang vibe doon dahil sa mga glass wall na ginawang divider na may mga scented candles. Hindi maipagkailang napakayaman ng may-ari base sa lugar. Para kang pumasok sa magarbong banyo ng palasyo. Kaya lang natigilan siya nang mapansin ng lalaki na sa malaking bathtub. Nakalublob ang kalahating katawan sa tubig na may rose petals. At hindi to nakahubad. Nakadamit pa to. Suot ang long sleeve na maroon na nakatuping manggas hanggang sa siko nito. Nakalaylay ang ulo tila lantang-lantang katawan nakatulog na sa bathtub. Agad siyang naghagilap ng tuwalya at lumapit sa bathtub.
Sinabi ng tauhan nito kanina na siya nang bahala sa lalaking ito. Akmang magsasalita na siya nang matitigan niyang mukha ng lalaking nakalublob ngayon sa bathtub. Sa gulat ay nabitawan niyang tuwalyang hawak. Bakit? Napatakip siya sa bibig. Bakit nandito si Ate Usmondiar? Bakit nakikita niya ito ngayon? Bakit nasa harapan niya ito? Nadipin ang hulma ng panga ng binata habang nakitangalat pikit ang talukap na may malagong pilik mata. Bahagyang nakaawang ang mapupulang labi nito. Wala kang maipipintas dito kahit payatas ang anggulo mo tignan. Kung pisikal na anyo man lang ang pag-uusapan at hindi niya akalaing itong ama ng anak niya. Ilang saglit ay dumausdos ang katawan ng lalaki. Hindi na lang ang kalahating katawan nito ang kinakain ng tubig, kung hindi ang buong katawan. Baka kapag hinayaan niya itong lumubog ay baka malunod pa. Natataranta na kagad niyang hinawakan sa brasong lalaki upang pigilan ang katawan sa tuluyang paglubog. Para siyang mapapaso ng maramdaman sa kamay niya ang matigas nitong braso. Ngayon ay mas lalong malapit sa paningin niya ang itsura ng lalaking ito. Mas naging klaro sa kanyang perpektong hugis ng mukha nito at mukha itong mabait kapag tulog. Base sa laki ng katawan ay halatang hindi niya ito kayang itayo. Sana pala nagpatulong na lang siya kanina sa tauhan nito sa labas. Wala siyang choice kundi ang gisingin nito. Amoy niya pa man din ang alak sa hininga nito. Ibig sabihin ay lasing pala kaya ganitong ayos nito ngayon. Sir, niyugyug niya ng bahagyang baraso nito. Pero isang ungo lang ang sanagot nito. Hindi niya alam na pati palang pagbibihis sa mga lasing sa hotel na to ay kargo din nilang mga room girl. Sir, nag-aalangan man siya nilakasan niyang pagyugyug dito. Pero imbis na gumising ay kumilos pa to. Dahil sa pagkilos nito'y muntik na tong lumubog ng tuluyan sa tubig. Pero mabilis siyang nakapasok sa bathtub upang iangat ang katawan ni Atticus. Gulat at napatulala siya nang ma-realize ang ayos niya. Nakayakap siya dito at nakalublob na rin sa bathtub. Hindi siya kagad nakakilos at tuliro. Hindi niya na alam ang gagawin. Ano nang gagawin niya ngayon? Mas lalo lang siyang nahirapan sa posisyon niya. Sinikap niyang maiangat ito at sabay na sampay ng kabilang braso nito sa kanyang balikat para makabuelo siya. Hinila niya ito palabas ng bathtub at naghahabol na siya ng hininga. Nang tuluyan niya na itong naialyes mula sa bathtub, nakadapa na ito sa marble floor at tulog pa rin. Grabe, ang bigat-bigat mo. Hindi niya na kayang bigat nito kaya magpapatulong dapat siya sa mga tauhan nito. Pero paglabas niya wala na siyang mahagilap na maaaring hingan ng tulong. Mag-isa na lang pala siya. Iniwan na siya ng lahat. Bumuntong hininga siya nang bumalik sa banyo. Wala ulit siyang choice. Kailangan niya itong alalayan hanggang sa kama. Bagsak ang balikat na sinimulan niya na itong itayo. At halos maputol ang hininga niya. Dahil sa bigat nito pero sinikap niyang madala ito sa kama. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang maihiga niya ito sa kama. Hindi ko alam kung bakit akong ginagawa nito. Problemadong sa punyang noo, napansin niyang damit na nakalapag sa higaan. Mas lalo lang siya ng problema. Ibig sabihin, bibihisan niya rin ito. Ito bang sinasabing lilinisin niya? Hindi paglilinis ang gagawin niya, hindi itong inaasahan niya. Kagatlabit na papikit siya ng mariin ang sinimulan niyang tanggalin ang sinturon nito. Nakailang beses siyang mapabuntong hininga. Sa lahat ng minahal sa araw na yon, bakit siya pang napili? Diyos ko po. Agad niyang binawi ang kamay na aksidenteng naglanding ang kamay niya sa matigas at mahabang bagay. Yun ang bagay na sa gitna ng hita nito. Hindi niya kasi tinitingnan ang ginagawa niya. Kumakapa-kapa lang siya. Ayan tuloy ibang nakapa niya. Nag-init ang mukha niya. Hindi niya alam kung makakatulog pa siya ngayon. Sana lang hindi magpabalik-balik sa utak niya nakapa niya ngayon. Basang-basa siyang lumabas ng room. Walang salita-salita na agad na siyang bumabat nagbihis kagad ng damit. Uuwi na siya. Wala na makakapigil sa kanya. Hindi siya nakatulog kagabi. Hindi siya pinutulog na nangyari kagabi. Hindi niya inaasahan na ganong kalaki makakapa niya. Nagganap siya sa mukha dahil sa mga pumapasok na naman. Sa isipan niya, huwag mo nang isipin yun. Diyos ko, kalimutan mo na yun. Samantha, mahina niyang kinakausap ang sarili na parang nahihibang. Umaga, mga bandang 10:00, papunta silang kusina para sa bonak nila. Dumaan muna sila sa bulletin band na nakadestino sa mismong locker ng mga staff. Night shift na tayo sa susunod na buwan. Nilipat na tayo. Magbabago na raong rotation simula ngayon. Isang buwan tayong day shift at isang buwan na rin nasa night shift. Nagrereklamo na siguro mga nasa night shift, ani Angelica, habang abala sa pagtingin-tingin sa listahan ng bagong schedule sa taon na yon. Hindi niya na masyadong nasundan ng mga pinagsasabi ni Angelica. Abalang utak niya sa pagkumbinsi sa sarili. Nakalimutan ng malaking ahas na nakapa niya kagabi.
Kaya pala masakit, aniyang wala sa sarili. Naalala niya noong may mangyari sa kanila ni Atticus. Anong masakit? Nagtatakang usisa ni Angelica. Ha? Anong masakit ka ako? Napamaang siya't kagad din napailing. O wala naman. Tuwang-tuwang tinuro ni Angelica ang pangalan ni Rita na ngayon ay nasa day shift na kahilera. Wow, hindi na natin makikita ang bruha. Sa day shift siya. Humagalpak ng tawa si Angelica. Tumango-tango siya, mabuti nga yun, hindi rin talaga siya komportable sa presensya ni Rita. Kahit pa sabihin kailangan niya makisama sa lahat, pero iba pa rin talaga kung komportable ka sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo. At gaya ng dati napagsabihan na naman siya ni Angelica dahil tinatabi niya na naman ang ulam niya para ibigay mamaya sa anak. Siguro ganun talagang mga ina, hindi nila kayang lunukin ang pagkain, lalo na kapag hindi nila kasama sa pagkain ng kanilang mga anak. Parang ang hirap ngumuya tuwing iniisip mong anak mo na malayo sa'yo. Napupunan ng mga katanungan ng utak mo tulad ng nakakain na kaya ito, busog na kaya, anong oras kaya ito nakakain, 2 buwan na siya sa trabaho. Pero pakiramdam niya hindi siya masasanay na hindi niya kasamang anak sa pagkain. Bukas may event dito. Kailangan nating agahan. Ganon dito kapag may malaking event. O yung mga importanteng taong bisita kailangang maagang natin. Ani Angelica. Kaya kanina pa lang inapansin na nila ang track ng mga decorations. May mga kotse na rin at marami na rin na nakabook sa mga rooms. Kaya mag-accommodate ng hanggang 200 guests ang hotel room at nasa kalahati ng occupied. Nagsipagdatingan na rin ang event coordinator. Ang team nito'y maagang inayos sa malawak na pavilion ng hotel. May artista na kanina nag-book ng room at ang iba ay models. Sa tingin ko tulad na naman to ng dati. Alam mo, mga mafia ang karamihan sa bisita. Mula pa raw sa iba't ibang bansa. Napanganga siya sa sinabi ni Angel. Naalala niya kagad si Atticus. Isa ring mafia si Atticus at malinaw na sa kanya ngayon ang katotohanan ng lalaking yun ang may-ari ng hotel at nagtatrabaho siya sa ilalim ng pamamalakad nito. Dito mangyayari ang grand ball dahil mismo si Atticus ay kasapi ng samahan. Expected ko na sobrang higpit ng security niyan bukas. Kaya nga Samantha, maaga tayo kasi napakarami pang kuskus balungos ng mga private security na yan bukas. Di kalibre ba naman ng mga bisita kaya paniguradang maghihigpit sila. Ayon pa kay Angelica, isang beses sa isang taon lang daw nakikita-kita ang mga malalaking daga sa iisang lugar. Pinagtawanan pa siya ni Angelica nang tanungin niya kung bakit hindi hinuhuli ng kapulisan ng mga mafia na yan. Kilalang masasamang taong mga mafia na yan. Ano ka ba Samantha? Isipin mo nga, babanggain mo bang malaking pader? Di ba para ka lang tanga nun? Kung kaya nang makipagsabayan ng bansa natin sa gyera, sa ibang bansa baka doon pwede na nilang pakialaman ang mga malalaking tao na yan. Hindi basta-basta mga taong haharapin mo. Isang palag mo lang sa mafia na yan, pupulbusin ka ng mga yan. Napanunok siya sa sinabi ni Angelica. Kung ganoon, hindi talaga basta-bastang hawak na titulo ni Atticus. Para itong hari ng sinasamba. At para itong higanting gawa sa bato na mahirap tibagin. Pagod na pagod siya sa pagka-uwi kinagabihan. Tulog ng anak niya nang puntahan niya, kina Nanay Sonia. Alam mo, nagagandahan talaga ako sa mata ng anak mo. Pasensya na ha, pero matagal ko nang gustong itanong ito. Kinakabahan siya ng balingang si Nanay Sonia. Hindi niya alam. Umiiral na naman ang guilt sa katawan niya. Lalo pat nagtatrabaho si Tatay Dolfo kay Atticus noon. Foreigner bang ama ng anak mo? Napalunok siya. May foreigner features nga si Atticus. Lalo na kapag nakikita mong grayish color ng mata nito at masyadong matapang ang foreign blood na lalaki para mag-reflect yon sa itsura ng anak niya. Kasi parang imposible eh. Ang hinihini mo kumilos, mukhang hindi yung tipo mo tulad ng mga babaeng pumapatol sa mga foreigner. Pasensya na pero bigla akong na-curious sa buhay mo Samantha. At saka, biniti ni Nanay Sonia ang sasabihin sabay titig kay Marco. Sabi ni Dolfo, kamukhang kamukha ni ate ko sang anak mo. Napasinghap siya sa kaba. Ilang beses siyang napalunok. Hindi niya namating na ng ginang. Hindi siya makapagsalita sa kaba. Inuutusan niyang sariling magsalita pero hindi sumusunod ang katawan niya. Kailangan niyang depensahan ng anak. Pero sabi ko nga kay Dolfo, imposible naman nakapamilya ni ate ko sang bata porket magkamukha. Hindi naman sa ina-underestimate kita pero magkaiba kasi kayo ng mundo ni Atticus. Bata pa si Atticus nung maging tauhan ng mga mondehar si Dolfo. At yung mukha ni Marco ngayon ang mismo mukha ni Atticus nung bata pa yan. Walang pinagkaiba, carbon copy talaga. Nanginginig ang kamay niya, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niya na magsalita. Hindi po si Atticus ang ama ng bata, hindi niya po kaano-ano si Atticus Nanay Sonia.
Alanganin ang ngiting sumilay sa labi niya. At saka gaya na sabi niyo, magkaiba kami ng mundo. Imposibleng magkrus ng landas namin, Nay. Magaang ngumiti ang ginang at hinawakan siya sa balikat. Si ate ko sang nag-iisang nilalang na hindi ko papayagang lumapit sa inyong dalawa ng bata, Samantha. Kilalang kilala namin ang mga mundehar. Naging mabuti sila sa asawa ko. Ngunit hindi sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Hindi ka naiba sa amin. 2 buwan ka pa lang naming nakasama pero alam kong mabuti kang tao. At hindi ang kalidad ni ate ko sang gugustuhin mo. Mapait siyang nagbitiw ng ngiti. Sa mga oras na ito ay tila nabunutan siya ng titik sa lalamunan. Tila kay gaan sa pakiramdam. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagmamahal ng isang pamilya at natagpuan niya yon sa pamilyang ito. Ngunit hindi niya pa kayang buksan ang buong sarili para sa mag-asawa. Hindi niya pa kayang buksan ulit ang madilim niyang mga nakaraan. Paano niya aminin na minsan sa buhay niya ay naranasan niya ang mababoy at ang masaklap ay nagbunga yon. Bunga ng karahasan ng kanyang anak pero imbis na kamuhian ay minahal at tinuring niyang kayamanan si Marco. Hindi man ito nabuo dahil sa pagmamahal ay hinubog niyang bata na may pagmamahal mula sa sinapupunan niya hanggang sa masilayan nito ang mundo. Sali! Sobrang ingay na ni Angelica sa baba umaga-umaga pa lang. Kanina pa siya gising ang mga bandang 3 a.m. na madaling araw. Nakapagluto na siya ng ulam ng anak niya para iwan kay Nanay Sonia. Masinagahan dahil sinabi ni Angel na kailangan nilang ng maaga. Psst, huy, manahimik ka nga, ang ingay-ingay mo dyan. Boses ni Nanay Sonia yon. Maaga rin nagising si Nanay dahil nagbubukas to ng maliit itong tindahan sa labasan. Tulog pa si Marco. Pinatakan niya ng magaang halik ang anak sa pisngi bago bumulong ng aalis na si Mama. Kahit alam niyang hindi nito yun maririnig dahil sa imbing ng tulog. Kumakahol na yung aso. Ang ingay-ingay mo, may natutulog pang kapitbahay. Nagbubunga nga na si Nanay Sonia sa anak nito. Sali! Tapos tumili pa si Angelica. Napikon si Nanay kay hinampas nito ng daspan. Natatawa siyang bumaba. Ang kulit na mag-ina sa ibaba. Trip din talaga ni Angelica na galitin ng mama nito. Sabay talaga sila ni Angel na pumasok. Dinadaan siya ng babae. May sariling bahay si Angel. Gusto nitong bumukod kaya ganoon. At tama ito sa sinabi kahapon. Sobrang higpit nga ng seguridad. Mabuti na lang at may gate pass na sila na dinistribute ng manager nila kahapon para makapasok sila. 3 beses silang kinapkapan at 3 beses din silang pumirma sa logbook. O diba, sabi ko sa iyo daig pang pumasok tayo sa palasyo dahil sa higpit. Ani Angelica sabay tawa. Habang naglalakad sila hindi niya maintindihan kung bakit parang kinakabahan siya. Hindi naman siya ganito dati tuwing papasok siya. Napahawak siya sa dibdib at di namang malakas nitong kabog. Hoy Samantha, dali na! Tinawag na siya ni Angel sa unahan. Oo, agaran siyang tumakbo palapit dito.